guys, magandang araw sa inyo. O di naman ay magandang gabi, magandang umaga, tanghali. Ito naman po ang inyong paborito reactor and host, Marzano TV 2.0. At ngayon po ay gagawa tayo ng podcast. Siguro is highly very timely na gumawa ng ganitong topic. At tanong natin dito guys, paano nga ba i-handle ang mga toxic sa social media? So maganda pag-usapan to guys kasi talagang right now talagang isa sa mga nagiging problema natin ngayon ay yung mga komento ng mga negatibo, no? May negatibong comment kay Joy, may negatibong comment kay Carla, and even kay Beyonce, at syempre sa lahat ng mga kalinga partners, no? Which is normal, no? Actually, hindi naman natin sinasabi na ayaw natin ng bashers. Pero syempre, as much possible, kung maaari lang, no, ayaw natin, no? Pero that's reality na talagang may mga tao na kahit anong gawin mo, no, talagang hindi natin mapiplease. Patuloy pa rin silang mamabash. Anyway guys, no, kung meron pa kayong time at you want to listen, makinig and to listen dito sa ating podcast, so kinig lang po kayo. Maganda mapag-usapan po ito. At syempre, shoutout po ulit natin and happy birthday ulit kay Kuya Bal Santos Matubang. At syempre, shoutout din po natin ang ina ng Kalingap na si Ate Edna. At syempre, ang nag-iisang direktor ng Kalingap na si Kalingap Rob. At ngayong araw po, magbabasa rin tayo ng comments and mag-shoutout tayo. Actually guys, no, kung ako tatanungin guys, yung madali lang sabihin kasi, no, wag na pansinin yung mga basher. Pero pag ikaw na talaga yung naka-front, no, pangalan mo na yung nakalagay. Kasi ako matagal na rin akong content creator sa social media at naranasan ko din guys na mabash, no. Talagang kahit ayaw mo siya, wag mo siyang pansinin, minsan talagang mapipilitan kang pansinin kasi talagang manggigigil ka, no. Ito lang guys, nakakagigil naman talaga ang mga basher. Yun ang katotohanan doon. Pero alam niyo ba guys, majority sa atin talagang na problema sa sa toxic, sa mga taong toxic. Which is hindi talaga natin maiiwasan yan, no? Either content creator ka, minsan nga nagko-comment ka lang, ibabash ka pa rin, no? So hindi talaga maiiwasan yan. Pero kung usapang stress, ay matindi ang dala, no? Matindi ang dala ng basher. Kapag may basher, pag pinatulan mo talaga may stress ka. So talagang matinding stress ang dala niyan. Kaya as much possible, maganda na pag-uusapan din natin to guys. Kasi lalo na sa panahon ngayon, mahal magkasakit. Lang guys, no, yung mga issue na yan dapat talaga medyo i-lessen natin, no. Although dati ma-handle ang basher, but still, no, we can learn to ourselves na mag-control, no. Dati maiiwasan yan, pero syempre mas maganda matuto tayong mag-control, di ba? So mamaya po magbibigay po ako ng mga ibang tips, no, para paano i-handle, no. Kaya ang title ko diyan, i-handle, kasi hindi natin maiiwasan ng toxicity sa social media, even basher, hindi natin maiiwasan yan. So ang magagawa lang natin dyan is i-handle. At yan, pag hindi mo na-handle yan, mai-stress ka, yeah. At shoutout nga pala sa lahat ng mga Danjoy, no, kay Ma'am Teresita Salanap. Sabi niya, mababait at mapagmahal ang mga sponsor ng Danjoy, kaya mapayapa ang aming community. Yun ang pinaka-importante sa lahat guys. Kahit
pinaka-importante talaga guys sa lahat ng community. Kasi ang community ang bumubuhay talaga. Kapag ang community talaga napaka-toxic, minsan darating sa point mauumay ka. So that's why as much possible iwasan natin talaga yung mga toxic na yan. Pero minsan sabi ko nga may mga nakakasilat at wala namang perfect na community usually pag ang nakikita ko ng problema sa community kapag lumalaki na to kapag maliit okay pa yan kasi you can handle kasi maliit pa. Pero habang tumatagal, lumalaki yan, doon na pumapasok yung problema. Kasi nga meron na yung makakapasok na galing sa ibang community. Iba yung mindset, Yung iba naman nagpapapansin kasi nga marami na yung community, malaki na. So usually dyan, karamihan dyan nagpapapansin. At Sheena De La Cruz, at syempre salamat sa mga Danjoy at keep it up, sana lumaki pa ang community ng Danjoy at lalaki yan, naniniwala ko. Yun lang iwasan lang natin na mapasukan ng mga kolokoy. Kay Sheena De La Cruz, wala nagkaroon ng Danjoy ang daming basher galing sa Jomcar. Siguro mga basher ng Jomcar na iba hindi totoo. I think hindi po Jomcar yon kasi karamihan po sa Jomcar mababait. Actually, I'm very proud naging reactor ako ng Jomcar and I defend them. At naniniwala po ako ang totoong Jomcar mababait po yun. Yun nga lang, sabi ko nga, nothing perfect. Even sa EDC, sa Danjoy, at sa ibang mga love team, meron talagang toxic. Yung iba lang hindi nila ma-accept. Na parang pag sinabi mong merong toxic dun sa community nyo, parang tinitake nila yun as negative. Pero let's admit, magpapakatotoo lang tayo. Lahat ng community may mga toxic at may basher talaga. Pero iilan lang naman sila. Hindi naman sila ganun karami. Kaya yun masasabi ko guys, nothing perfect sa mundo. Kahit nga sa di ba sa pamilya lang, di ba? Merong hindi maiwasan lagi may black sheep. Kumbaga, meron talaga isa sa magkakapatid na matigas ang ulo. Parang ganun din sa loob ng community. Wala namang perfect po talaga dito sa mundo. Pero para sa akin po, wag na lang tayo magsalita na kasi ang Jomcar may basher, hindi po. Pero karamihan dyan po nagpapanggap. Ang totoong pong supporters ng Jomcar and Kalingap marunong magsalita, very professional, hindi naman pag sinabing professional kailangan tapos ka na pinag-aaral, hindi po yun, pag sinabing professional, kahit hindi ka pa nakapagtapos pero maayos ka magsalita, alam mo yung sinasabi mo, kaya nga nasa Kalingap tayo bring word na Kalingap tapos basher ka. That's real talk guys, diba? At kay Emeline Ginto, at ang sabi ni Kuya, kanya lang daw ang EDC, wala daw makaagaw sa kanya sa EDC. Sabi ni Emeline Ginto, sinabi to ni Kuya Bal. Alam mo si Kuya Bal, very supportive yan sa EDC din. Lahat naman very supportive naman sila. Kaya lang minsan talagang siguro malapit talaga si Kuya Bal kay Edu kasi nga pamangkin ni Ate Edna. So Mrs. normal naman yun guys. Pero syempre sabi ko nga mahal ni Kuya Bal lahat ng love team. Pinapromote niya, kita nyo pag nagla-live, tinatopic niya ang Jomcar, tinatopic niya ang Danjoy, ang EDC. So diba? At nakakatulong ang community ng Danjoy, ng Jomcar and EDC at iba mga community ng love team kay Kuya Bal, lalo pag nagla-live siya, diba? Ano ba kayo doon? At Lorena Ignacio, nakaka-proud ang mga supporter ng Danjoy kahit bihirang i-vlog at kahit konting oras lang ibinibigay sa Danjoy ay wala kang marinig sa mga followers ng Danjoy na nagreklamo. Matyaga lang sila naghihintay ng vlog sa dalawa at proud din ako dahil I'm one of them. We love Danjoy so much. At kay Emily Ginto, gagi pala yung nag-comment na yan. Paano pa sisikatin ng EDC? Sikat naman talaga si Kuya Bal na nagsabi viral ang EDC.
Actually na po, wag lang po sa akin magtatampo yung iba. Totoo naman po yun. Ng EDSI po ay sikat na talaga. Pero syempre, kung usapang sikat, buong Pilipinas, syempre hindi sikat ang EDSI. Sikat ang EDSI within the community ng Kalingap. Tandaan nyo guys within the community ng Kalingap, pero alam naman natin ang Kalingap po ay worldwide. Iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya lang, pag pumunta ka na sa ibang community, hindi nila kilala ang EDSI. Pero kung ang pamantayan natin guys, kung ang pamantayan po natin is within the Kalingap, ako masasabi ko po, sikat talaga ang EDSI. And sikat din po ang Jomcar. Sila po talaga ang kasi nagre-report ako ng views nila So, I'm very confident at I'm very proud na sabihin na ang Jomcar at EDSI ay isa sa mga love team na sikat right now. Let's admit guys, at hindi ko naman pinipili to, kasi nasasabi ko to kasi nakikita ko yung data, kung ilan yung views nila, tapos yung engagement ng mga viewers, mga subscribers, di ba? So makikita nyo naman sa mga live, ang taas ng live viewers ni Kalingap Rob. At shoutout kay Carla, at kay Agum, May may bagong part na yung Jomcar. At shoutout sa lahat ng mga Jomcar katulad ni Ma'am Camille Rose Roa. Hello Love Agum starring Jomcar. Alam niyo guys, gusto ko yung mga Jomcar Actually sa channel ko walang toxic na Jomcar. Lahat po mababait sila. Sleepy Reindeer, kiss ang bayad, ang dami kong tawa sa'yo. At kay Ma'am Juliet Menjola, watching her play, thumbs up Dan, nice skip ads, nakakatuwa talaga mag-react sa Merza, Grabing gusto ko talaga kita reactor, masyadong tawa ko. Diba guys, mga Jomcar fans to, pero napaka nila guys, napaka appreciative, at mababait, at talagang lovable ang mga Jomcar. Ganon din po ang EDSI. Talagang minahal ko yung mga yan. Sabi ni Janine Roque Tumbaga, umpisa pala ng video mo, nakangiti na ako, nakakawalang stress kuya, sobrang good vibes po, salute sa'yo. Shout kay Robert Hudila Zen, hello po. Sabi ni Tess Takud, yes, Merza talagang magjowa na yan, kasi sila lang dalawa nood sine, ganyan. Dalawa kasi kami ng asawa ko nung magjowa pa kami. Ako yung Jomcar, magjowa na daw. Pero alam nyo guys, honestly speaking sa mga Jomcar, feeling ko talaga sila na hindi ko naman pipilit tong comment ko, pero grabe talaga ang Jomcar guys. Talagang wala akong masabi. Napaka-sweet nila. Kayo guys, ano masabi nyo doon? Ito na nga guys, bigay muna tayo ng isang tips paano i-handle. Ito din yung isang mga minsan ginagawa ko to as a reactor. Sabi dito, wag mo silang sabayan. Sabi dito, kapag kasi sinabayan mo ang kanilang init ng ulo at pagka-toxic, parang wala ka na ring pinagkaiba sa kanila. Para mo na ring pinapatunayan na isa ka sa mga toxic. Agree ako doon Pero ako minsan sabi ko sa inyo guys, maamin ako, sinasabayan ko. Siyempre content creator ako diba? Minsan magagamit mo din yon na para magka-views ka, which is natural to guys hindi naman ako magpapaka-impokrito sa inyo. Pero meron akong guidelines lalo sa mga ganyan. Correct, yung pagka-basher niya, sinisiraan ako. At pwede ako masira, yung image ko, pagkatao ko, doon sumasagot ako. So, minsan pinapatulan ko talaga. Kaya lang, pag pumatol ako, hanggang doon na lang, tapos hindi ko napapansin, at least nasabi ko yung gusto ko.
And that's it. Hindi na ako papatol afterwards. So, yan kasi minsan yung mga toxic sa social media, karamihan dyan mainit ang ulo. Yung parang yung frustration nila sa buhay, yung init ng ulo nila, init ng katawan nila, meron silang hindi nakuha. Minsan, yung init na yon, yung asar na yon, ikino-comment nila dun sa social media. At minsan nga, di ba, sa mga live ng Kalinga Partners like Kuya Bal, ni Kalinga Prab, usually kay Kalinga Prab, marami nagpapapansin kasi Kalinga Prab kasi mataas ang viewers, mataas ang subscribers niya. So, and even Kuya Bal, basta matataas ang subscribers, matataas yung live viewers, karamihan dyan maraming basher. Kasi yun ang yung time and chance nila na mag-comment at magpapansin. So, usually karamihan dyan, ako naniniwala 100% na mga bashers yan. Kaya diba guys? May mga nagko-comment dito pero hindi ko nababasahin yung mga pangalan nila. Alam nyo guys, yung paghina ng views ng Jomcar, hindi po ako naniniwala dun humina eh. No, siguro, naiko-compare lang noon. No, siguro, masasabi ko, bumabagal lang. Pero hindi siya humina kasi tuloy pa rin ang views ng Jomcar. No, right now guys, as compare naman sa iba. No, kaya siguro naiko-compare lang noon, talagang sobrang lakas ang Jomcar, no? Kasi sabi ko nga noon, ang Jomcar kasi wala halos walang kasabayan kasi ang Rochelle noon. Medyo nagpahinga na Rochelle noon, ano? Saka kumbaga usually ang Rochelle natigil yung serye, tapos nagkaroon ng panibagong serye ang Jomcar. And sila yung unang love team, another love team, no? Sunod ng Rochelle. So, we expect talaga yung mga tao focused sa Jomcar kasi isa pala yung love team. Pero ngayon kasi nahati na talaga eh. Nahati na yung mga viewers kasi tandaan nyo guys, yung noon sa Jomcar, meron yung solid, meron viewers lang, spectator, nakikinig lang sila. Pero nanood sila, no? Support kay Kalinga Prab. Pero hindi mo sila masabing talagang solid Jomcar. Eh, nagkaroon ng EDC. Then nagkaroon pa ng ibang mga love team, Danjoy, Ed Pau. So, then iba dun gumawa na rin ng community. So, there's a possibility na talagang mabawasan or di bumaba eh. Bumagal ang pagtakbo o yung pagtaas ng ano. Pero still guys kung ako tatanungin nyo, trending pa rin ng Jomcar. Trending pa rin sila guys. Ako sabi. Pero kung humina man, hindi ko masabing humina eh. Totoo lang guys eh. Tignan mo na lang yung palipad ni Carla, tsaka yung mga views ni Carla, tsaka ni Papa Jobs. And minsan, kahit even sa mga Kalinga Partners, di ba? Even sa mga kapwa reactor, pag tinapik ang Jomcar, taas ng views. So, paano naging mahina? Pero sabi ko nga guys, sa mundo ng social media, even sa entertainment, talaga minsan dumarating ang time, panahon eh. Seasonal. At alam naman natin yan, di ba? Kaya sinasabi din naman mga veteranong artista, may panahon na sikat ka, may panahon hindi ka na rin sikat. Dumarating yan. No? At dito naman guys sa kasi sa Kalingap, hindi naman sila naka-focus lang talaga sa love team. No, parang bread and butter yan ni Kalinga Prab, no? Para makatulong at ma-sustain yung pabahay, di ba? At gusto niya mabago yung buhay ng mga beneficiary niya. Yun nga lang, hindi naman pwedeng habang buhay nakatuto ka lang sa love team. So, there's a possibility and there's a chance na talagang maghanap pa ng mga talent si Kalinga Prab at hindi man maghanap, no? May makakahanap siya ng panibagong talent at syempre gusto niya baguhin yung buhay nun. Kasi kung
mababago yung buhay ng bata, nung beneficiary, at magkakaroon pa bahay. O kita mo si Carla, nagbago na ang buhay. Si Biancy, si Joy, di ba? So, there's a possibility na panibago na namang talent or beneficiary yung magiging viral in the next years. No? Hindi ko masabi guys. No? Komento ko lang po ito. Hindi ko naman sinasabing tama ako. Pero nasa inyo pa rin po kung maniniwala kayo. Diba? Kaya po yun lang comment ko po guys. Kung may mali po ako, correct nyo na po ako. Pero yun lang po talaga. So right now, hindi ko masabing humina ang Jomcar. Sustain pa rin naman yung views nila. Taas pa rin po. At sabi ni Rosa Apuhin, point si Oliver kasi bakit niya nagdesisyon siya na hiwalayin ang Jomcar sa sasakyan para maiwasan ang masamang masasabi ng mga tao, kaya tuloy ang dalawa ang nagtampuhan. Ito yung about sa sasakyan, no? Yung naghiwalay si Papa Joms, no? Para sa akin guys, no big deal naman yun. Medyo lawakan na lang natin yung unawa kasi unang-una pinagpaalam pa rin ni Rob si Carla sa magulang niya. Tandaan nyo guys, no, kapag may nangyari kay Carla at sa mga Kalingap Angels, for example, hinayaan niya yung mga sila Carla, ibang Kalingap Angels sumakay sa ibang sasakyan. For example lang guys. Tapos sa'yo, huwag naman sana mangyari. Worst case scenario, may mangyari masama. Ang unang pupukulan dyan, hindi naman tayo. Ang unang pupukulan dyan, si Kalingap Rob. Kaya yung responsibility ni Kalingap Rob, no, yun lagi natin isaalang-alang. Diba? So, hindi tayo dapat na medyo dapat talaga malawak o isip natin. Yung sinasabi ko, hindi tayo dapat makikitid mag-isip. Dapat medyo broad or malawak yung unawa natin sa mga ganitong bagay. Kasi kung hindi natin lalawakan guys, naku po, para-paras tayo mapapahamak. So, sa akin naman guys, no, hindi naman issue yan kung maghiwalay sila sa sakyan, kasama. As long as mag-agom sila, para sa akin sapat na yun. May certain case lang talaga na dapat umunawa tayo. Pero syempre, sa akin naman, sa part ni Kalingap Rob, nakakaawa din talaga guys. Kasi, alam nyo, pag ang tao na stress, kaya binabash nyo si Kalingap Rob. Ito, like, pinag-uusapan natin. Once na binabash kayo, nakaka-ano yun, nakaka-stress yun. Pero mo, ilan libo yung, ilan sabi natin, kaya sabi yung 10 ang nambabash kay Kalingap Rob. At medyo foul yung sinasabi. Tao pa rin naman yan, pwede masaktan. Na-stress at nagkasakit, di ba? So, paano yung mga pabahay? So, yun ang isipin natin, guys. Para sa akin, iwasan lang po natin, pwede magkomento, no? Kung meron kayong disagreement, no? Meron ayaw mo, sabihin mo, pero in constructive way. Di ba? Mag-suggest kayo. Diba? Kalingap Rob, baka pwede po, itabi na lang yun si Papa Joms sa si Carla, ganto ganyan. Pero kung hindi naman po pwede, okay lang po. Basta ingat lang po kayo sa biyahe. Ganun. Diba? Pwede naman yun guys. At I think magiging okay lahat. Nakakaawa lang talaga si Kalingap Rob na sisihin ng iba. No? Yun ang point ko dun guys. Kasi kung si Kalingap Rob di ba, may stress, sayang paano yung mga ibang programa ng Kalingap, baka madamay pa. Kaya ako, we always be thankful kasi nagkaroon tayo ng love team na nag-i-enjoy tayo. Diba? Kisha Del Joyce, yes na yes po mga ka-DJ, chill lang at happy lang po tayo, go with the flow lang tayo. Yun, go with the flow. Kung hindi magkatabi, pasalamat tayo. Kung magkatabi, pasalamat pa rin tayo. Ganun. Go with the flow lang. Kunwari, kung magkakatuluyan, hindi magkakatuluyan. Diba? So, always be thankful and expect always the worst case scenario. Pero
syempre, above all, let's pray to God, no? At, shoutout kay Marico Ramos. Shoutout po. Sabi ni Carla 411. Sabi niya, Sir Merzano, sana po maging fair ka. Alam ko naman na good boys ka pati mag-react. Pero alam mo naman po ba, madami silang sinabi palang toxic at demanding sa EDC. Ang dami pang nag-leak na convo sa GC. Pinupulutan si Carla. Tama ba yun? Sana po reaction niyo po nyo din para naman masaya lalo. Actually, no, yung mga ganong message po, ito po mama, Carla. Kasi malayo po yun, no. Tandaan nyo guys, sa mga GC, kung totoo lang, kung pakikialaman natin yung usapan sa mga GC, sobrang dami po. Yung awayan ng mga, alam ko po yan. Pero hindi ko po papasukin yan kasi gulo lang po yan at useless in the end. Ang point ko lang kasi, kaya ko ginawa yung topic na yan, para maiwasan ang pambabash kay Kalinga Prab. Kahit naman ipakita ko sa inyo lahat ng GC na lalo lang lalaki yung gulo. No, at ipakita mo yan, baka ikaw pa mademanda. Kasi private yan eh. Data privacy law yan eh. Kaya sabihin mo mali ang sinasabi ng mga yan. Hindi mo basta-basta pwedeng pakialaman ang private messages. Lalo pag pinablik mo. So kung kayo po gusto nyo gawin, ako I'm very fair sa lahat. Pero pag si Kalinga Prab na po ang binabash, iba na po usapan nun. I will make my stand. No? At pipiliin ko si Kalinga Prab. Ganun lang po. Sana maintindihan nyo sa lahat ng mga love team. Kasi siyempre sila Kuya Bal. Sila yung pinakapangunahing Kaya nga nandito ako sa Kalinga pa. No? Hindi ko hayaan na mababash sila. Pero ngayon po, kung uutusan nyo ako na magsasuggest kayo sa akin na ipakita yung mga convo nila kasi inaaway si Carla. Nako po, marami po yan. Hindi lang po sa EDC, hindi lang sa Danjoy. Nako po. No, kung lahat yun, edi ilan yung pwede magdemanda sa akin. That's against yan sa privacy law. Yung mga GC yung mga group chat na message, hindi po yan pinabroadcast, hindi po yan pinapublic. No, hindi kailangan ba ipakita ko yung mga usapan sa GC para masabi ko I'm fair? Hindi ako bias. Hindi ko na po siguro kailangan gawin yun. Napatunayan ko na po yan sa mga, especially sa mga Jomcar, kung paano ko pinagtanggol ng Jomcar, no? Paano natin sinasoplak yung mga basher, no? So para sa akin, kung wag nyo na po, ignore nyo lang yan sa mga GC. Pag lalo pinapansin nyo, binabasa nyo po, matitoxican lang po kayo. Kaya nga ito po sinasabi natin, no? Wag mo silang sabayan. Kaya merong sa GC nag-uusap ng ganyan, yung sabayan, pabayaan nyo sila. At ito pa, number 2, iwasan mo sila. Ito yung no? Iwasan po natin sila. So, ang gawin natin, yung mga ganyang comment, huwag nyong basahin. Kasi minsan, binabasa kasi natin. At ang matindi pa yung iba ngayon, nakikita ko, pinopost. Kaya tuloy lumalaki ang apoy. Ang sa akin naman kasi to educate people, no? Hindi para kung sino yung mali, hindi po. Kasi mahal ko po ang lahat ng community. At sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, meron sa EDC na toxic, meron toxic din sa Danjoy, may toxic din sa Jomcar, at sa Rochelle meron din. Pero marami ba sila? Syempre konti lang. Pero meron toxic. Yun yung point ko dun. At syempre at the same time, hindi po maganda sa community panay bulgaran tayo. Gusto nyo po, para maniwala kayo po ang mag-topic, kayo ang mag-reaction, i-public ninyo. O kaya utusan po ninyo yung mga solid reactor ng Jomcar na gawin yun. Hamunin ko po kayo. Yung mga reactor ng Jomcar, yung mga solid guys,
sila ang utusan nyo na mag-react ng mga ganong usapan sa GC, 100% nila gagawin. Kasi pag ginawa mo yun, madidemanda ka pa. Okay, sana babayaran mo yung pambayad ng fee ng abogado. Madali po yan, madaling pasukin yan, pero mahirap po lusutan yan. Kaya kung gusto nyo po yung mga usapan sa GC, kayo po maglabas. Hamunin ko po kayo. I-post ninyo sa mga social account ninyo. Pero ang sabi sa inyo, mali po yun. And against the law yan. Against the law. Kaya maganda po, iwasan po natin sila. No? Ang gawin mo ay hayaan mo sila magmukhang tanga. At guys, number 2. Iwasan natin ang mga toxic na tao. Ang gawin natin, hayaan mo silang magmukhang tanga. Kakasalita, mabuti na rin yung umiwas ka para hindi na mas lalong dumaki ang gulo. Ignore them. Pero kung may kinalaman, may kinalaman talaga sa pagkatao mo, doon medyo pumalag ka. Pero kung useless naman at lalaki lang yung gulo, is better na ignore or keep distance, lumayo ka. Kaya nga minsan, yung mga admin sa mga GC, dapat po dyan, kayo na mag-control. Huwag nyo nang ipakita sa mga members ninyo. Maganda nga ang i-focus nyo marathon Anong update sa views ng ganito? Kamusta yung mga project at pabahay ng mga pina-follow nyo mga charity vlogger? Ganun po dapat ang usapan. Pero kung, nakuha ko tong screenshot sa isang GC na EDC, o kaya ng Danjo, o kaya ng Jomcor, wala. Buong maghapon, mait pa ang ulo ninyo. So hindi po ko reactor na bobo, Hindi ako basta-basta pumapasok sa isang bagay na alam kong mahirap lusutan. Kaya sabi ko nga sa inyo, huwag po kayo ma-offend. Kung gusto niyo pong ipakita na kayo ay talaga kayo po ang tama, ilabas niyo po. Pero sabi ko nga sa inyo, be prepared the consequence, legally. Kasi usapan niyan legally yan. Kasi part na yan ng data privacy law. Baka hindi niyo po alam. Kahit sabihin natin mali ang sinasabi, hindi nyo basta-basta yan dapat ipakita sa public. At sabi ni Lilia Garcia, love lang po, support natin si Kalinga Prab. Totoo yun. At shoutout kay Margie Vlog. Bago pa lang kasi ang Danjoy at nag-start sila parehas na meron love team, kaya maraming haters pa sa kanila. Pero kung tumagal na din yan love team ng Jomcor, mas malakas pa ang Danjoy for sure. Tama naman po. Kaya lang minsan yung mga gantong comment, pero tama naman yung comment niya, guys. Yun nga lang, pag sinabi mong mas malakas pa ang Danjoy, for sure yan. So pag nagkaroon tayo ng ganyang komento, minsan medyo tumataas ang kilay ng ibang love team, especially nabanggit mo yung Jomcor. Pero syempre, kung malawak naman ang unawa, hindi naman masasaktan. Pero para sa akin, gusto ko nga lahat ng love team sumikat Kasi life changing yan, guys Life changing talaga yan. Sabi ni Saidura Didul, hindi yan solid Jomcor ang nang bash toxic. Oo, maaari po yung pangalan nito. Yung nireact natin last time, Feeling ko hindi yun hindi yun Jomcor kasi ultimo si Carla nilait niya Lumalabas hindi yun Jomcor, Hindi solid yun. Salamat ma'am, Saidura Didul, tama ba? Baka mali po yung pronounce, correct niya po ako. Anyway, pangatlo po. Pag-usapan natin yung pangatlo. Sige, basa pa tayo. Sabi ni Paula Rizaria, Sir Oliver, mali po yun, sir. Ako po, solid edge talaga. Pero lahat po ay pinapanood ko. Kasi lagi po nating isaksak sa ating utak ay iisa po ang direktor, si Kalinga Prab lang. Kaya sana one Kalinga, one family tayo. Magpapasko na po, magmahalan po tayo.
Huwag po tayo magsabong-sabong. Masasaya po ang mga Kalingap Angels. Peace be with you to all. Ayun po, di ba? Ayun ang comment ni Paula Rizaria. Pero yung Oliver na nag-comment na si Kalingap Rab daw ay traitor, feeling ko matanda na yun. Although guys, tandaan nyo, malaki po respeto ko sa matanda. Kaya lang, let's admit na may mga matatanda, paurong. Kasi daig pa ng mga bata. Yun ang katotohanan na masakit eh. At kay Fritz Lloyd, tama, parang hindi totoong Jomcar yan. Ginagamit lang nilang Jomcar. Okay lang, hindi lahat Jomcar toxic. Si Lloyd na bahala gumawa sa lahat ng toxic. Totoo yun. Yes. At sinasabi ko sa inyo guys, si Fritz Lloyd, ano siya, Jomcar, pero kita nyo guys, napaka positive ng comment niya. At sabi niya, okay lang, hindi lahat ng Jomcar toxic. Si Lloyd na bahala gumawa sa lahat ng toxic. Diba? Kumbaga, pinapasadyos nila yung mga toxic eh. Diba? Lalo yung mga nagpapanggap. Talaga minsan meron talagang taong di mo mapiplease eh. At ito siguro yung pangatlo, basahin natin. Sabi rito, isa mga way din para mag-handle. Huwag kang magpapa-apekto. Ito yung pinaka sa mga gusto ko. Positive man o negative, usually may hidden agenda yan. It's either may hilingin yan sa iyo o iinsultihin ka. Yan, totoo po ito, no? Minsan may mga nagko-comment sa atin, minsan positibo siya, minsan negatibo. Pero minsan guys, maganda naman yung comment, pero magugulat ka nang iinsulto. Magandang comment niya, hindi siya nagmumura, okay. Pero pag dinigest mo yung sinasabi niya, iniinsulto ka pala. Sabi na, dead mahimol lang kasi kung magpapa-apekto ka, ikaw lang din ang kawawa. Mental health mo pa rin ang iyong unahin at intindihin. Diba? Totoo po yun Actually, yung mga ganito, yung mga toxic na yan, ang masisira talaga sa'yo yung mental health mo. Kapag yan hindi mo na-handle, yan, stress ang abot mo. Mami Nel, solid Danjoy. Sorry po Sir Mars kung konti lang ang business sa Danjoy. Sana po hindi nyo kami iwan at di ka magsawa na mag-react sa Danjoy. Kapit lang po tayo, lahat dadami din tayo. Sa lahat po ng nag-react sa Danjoy, maraming salamat po Ma'am Bobby TV, Sir RP Max, Kuya Andy, Kanoli at sa iyo po Sir Mers. Salamat po sa inyo lahat at sa lahat ng Danjoy supporters. We love you all. Kalingap Rob, thank you so much. Ay nako po, sa akin naman po, as long as masaya ako sa nire-react ko, it's either mababa ba yan o mataas, okay lang po sa akin. At mataas naman po views ko sa Danjoy, totoo lang po. Siguro marami lang kasi may di naman po malaki ang subscribers ko. Although syempre malaki na ngayon, pero syempre as compare sa iba na malaki talaga yung subscribers and matagal na dito sa Kalingap, so we expect mataas talaga yung views nila. Pero sa akin okay lang naman po. Pero thanks so much Mami Milya sa Mami Nel, tama ba? Sa po concern. Pero hindi ko po iwan yan Danjoy. Hindi ko po iwan yan. Jade Mabuyaw, shoutout po. Sabi niya, Sir Merzano, i-block mo na lahat ng mga basher yan again. Yan? Sa Kalingap. Mga basher doon sa Kalingap yung nagko-comment. Sabi ni Uber Talizak Agulada, hindi si Jomar ang nahuli kundi ang driver nila sa van ang late. Dumating kasi nagsisession pa kaya late sila. Yung di pala si Jomar ang na-late, yung driver.
ang ano guys ang na-late pala yung driver, di naman si Jomar, kayo talaga At kay Jessica Santerna, bakit si Kalingap Rob? Kung totoo kayong supporters ng Kalingap, support nyo lahat, hindi yung daming issue, wag pairalin ng inggit or selos, sabi ni Ma'am Jessica Santerna. Sabi ni Amalia Lorente, anong sikat? Di yan sikat ang EDC. Totoo yun kasi hindi patapos ang bahay ni EDC para hakot views. Hiniwalay nilang dalawa si Jom at saka si Carla. Ay, grabe naman. Ang hirap makipagtalo sa mga ganito. Ma'am Amelia, hindi po ako nakikipag-away pero saan nyo po nakuha yung data na hindi sikat ang EDC? Unfair naman po yun. Sikat po ang EDC. Siguro ayaw nyo lang po sa EDC. Okay lang po yun. Sabi nga ni Charo Banaag, ikaw na lang ang sikat para walang gulo. O sige, ang EDC hindi na sikat. Di ikaw na lang ang sikat. Tsaka wala naman po problema guys kung sikat man o hindi. Ang mahalaga, Kalingap pa rin. Tandaan nyo guys, no? Always be proud. Always be proud. Kahit kaninong Kalingap partners, kunwari may Kalingap partners na gumanda channel, o kaya sa mga beneficiary, o kaya sa mga Kalingap angels, sikat man o hindi, be thankful na lang po. Pero kung ayaw nyo talagang sikat ang EDC, di kayo na lang po ang sikat, bahala kayo sa buhay nyo. Grabe talaga. Sabi ni Dumedor Ramento, haha, love lang Sir Merzano, God is good all the time. Naiwan sila EDC, kaya dun sila nakasakay kala founder. True ka Sir Merzano. Nagkataon na live si founder daw ang CCTV ng EDC, ilalaban daw niya kahit anong mangyari ang EDC. Sabi ni founder, maging masaya na lang dapat tayo kasi may ginawa na ganitong program ang Kalingap, God bless us all. Totoo po yun So yung mga ganito kailangan malawak ang unawa mo. Sabi ni Amelia Lorente ay talaga niya maniwalang sikat ang EDC. Hindi daw totoo. Kailangan kasi ng views ng EDC kasi hindi pa daw tapos yung bahay ng EDC. Ganun ba yun? Kailangan pagkatapos ng bahay tsaka lang masasabing sikat. Ganun po ba yun, ma'am? Kahit wala pang pabahay, sikat naman po ang EDC. Pero ma'am Amelia, nasa inyo po yan, no? Pero hindi po makikipagtalo sa inyo. Sa akin lang, para sa akin sikat. At nakita naman natin sa mga data. Nakaka-million views sila. Alam ko ngayon, nasa na sila ngayon Parang 24 million na yung million views nila. Yung mga million views nila meron. At kay Jesus Solo, shoutout po. Ni Jane Batuldulay, yun ang mahirap sa mga fanatics na kakabobo. Kahit anong panggawin mo dyan, kakapaliwanag, hindi talaga yung makakaintindi. Grabe yun At kay Imelda Mendoza, highlight sa Baguio ay birthday ni Kuya Bal. Bonus na lang ang mga vlog sa Love Team. Totoo po yan Ang purpose naman talaga sa Baguio po para dun kay Kuya Bal Pero ang nangyari parang nagkaroon ng Love Team Wars sa Baguio. Nagkaroon ng Love Team Wars. Nag-away-away. Although yung Love Team hindi nag-away Kukorek ko po Yung Love Team hindi nag-away. Ang nag-away yung mga supporters.
Yung matitino, hindi. Yung hindi matino. Ulitin ko guys ha, nagkaroon ng love team wars na mga supporters na hindi matitino. Pero yung matitino, tahimik lang. Di ba? Yung mga mababait, pero yung mga hindi matitino, yun yung mga magugulong sa social media. Naghahasik ng lagim eh. At Desi, sa lahat ng nangyari nakakaawa si Kalinga Prab. Sa dami niyang responsible, sa dami ng angels. Ito naman po yun. At kay Ma'am Jean Bilaro, ang sakit ng pangako, Boss Mars, kakahagikik sa reaksyon mo, ang lupet talaga sobra. At sabi ni Maribek de Guzman, nagko-compare kasi, ito alam nyo, yun ang matagal na nating issue, no? Ito lang guys, matagal na nating issue yan, yung mahilig mag-comparison. Yan ang worst talaga. Ito po yung pang-apat, no? Paano ba i-handle ang mga toxic sa social media? Number 4, lawakan mo ang iyong pangunawa. Ang katulad niya na bitter ay hindi na dapat pinapatulan. Bitter siya sa buhay, trabaho at love life niya. Kaya gusto niyang ipasa sa iyo ang kamalasan at problema sa buhay niya. Ito yung sinasabi ko guys, pang-apat. Kailangan natin maging open-minded. Kasi nga, yung mga tao na yan, yung mga taong toxic na yan sa social media, rather to say, karamihan dyan talaga guys, yung frustration nila sa buhay. Baka nga iba dyan wala nagmamahal. Yung iba dyan, palamunin. Kung magsalita, magaling, pero palamunin, walang trabaho. Yung iba dyan, baka miniin ng sakit. Okay, iba dyan, hiniwalayan ng asawa. Pero guys, hindi ko rin nila lahat to Kumbaga yung inis nila, yung galit nila, inilalabas nila sa social media through keyboard warrior. Di ba? Minsan karamihan niya keyboard warrior, matatapang lang, pero pag nakita mo sa personal, duduwag-duwag naman. Kaya ang maganda dyan, lawakan natin ang unawa natin. Mas maganda, huwag natin patulan. Ignore, ganoon lang naman. At tama naman si Maribig de Guzman, huwag na lang talagang pansinin. No? Tsaka huwag ka mag-compare. Sabi ni Jenny Diane Florinia, lahat ng mga love team meron din ang toxic. Real talk, kahit anong saway dyan, kailangan ng tibay ng loob ng mga love team. Totoo naman po yun. Ma'am, agree ako dyan, Ma'am Jenny. At kung may mali po ako nasabi guys hindi ko po sinasadya yun basta ang sa akin lang guys, let's help each other. Huwag tayong magpuntusan, parang sinasabi nyo, John Paul, ganito, di kayo din naman. Sabi naman ng AC, bakit kami lang ganito, kayo din naman. Ganda ng Danjo, gano'n. Ito guys, huwag kayo masasaktan sa akin. Wala pong katapusan yan. Bakit ulit na lang na magbabatuhan ng putik. Ang tawag dyan, batuhan ng putik, di ba? Sa mukha. Sisihin mo yung isa, sisihin mo. So hindi maganda po ang pagsisisi, ang paninisi, no? Ang pinaka-importante sa lahat, solusyon, no? Kapag magsasolve ka ng problema, ang lagi natin iisipin, solusyon. Kung iisipin natin palagi ang problema, Sir Marzano, tulad yan, sa mga GC, sinisiraan si Carla. May magko-complain din naman. Sinisiraan din naman si Beyonce. May sinisiraan naman si Joy sa mga ibang GC. Kung ganun gagawin natin, magpupuntusan tayo. Walang mangyari guys. Lahat tayo matatalo. At yung focus natin na dapat mabago ang buhay ng beneficiary, wala na. Napunta na sa sa gulo, sa issue, no. Ako guys, nagtatakal ako ng issue to educate people. Hindi para palawakin yung gulo. Kasi pag malawak ang gulo, no, kahit paano umpisa pa lang ng apoy, konti pa yung apoy, pigilan na natin. Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi ko naman yan mapipigilan talaga.
As mas possible, I try my best na ma-prevent and to educate people na at least alam na natin, nagbigay ako ng mga halimbawa paano ba i-handle ang mga toxic social media. Kaya minsan, ilbis na tayo magkomento, patulan natin, huwag natin patulan. Sabihin mo na lang, I love Etsy. O kaya, I love Jomcar. O kaya, I love Danjoy. So, ganun lang po ang technique. At makikita nyo po, pag na-practice nyo yun, tatawanan nyo lang. Okay, basher ko, tinatawanan ko lang. Kaya mapapansin nyo guys sa mga live ko, no, sa mga upload ko, wala kang mababasa mga basher dyan. Minsan, pag alanganin, dinidelete ko. Kasi pagmula ng away. Pero minsan, syempre, hindi ko lahat na-delete. Hindi ko na monitor. Sobrang dami nagko-comment. Pero ganun pa man guys, ako po masaya po ako, no. Naging parte ako ng Kalingap, no. At salamat ulit sa may kaarawan, no. Kuya Barsatos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna. At sana po sa mga oras na to, sana may natutunan po kayo. Kung may mali po ako, i-correct nyo po ako. Pwede po yan. Hindi naman ako perfect, no. At gusto ko rin yun matuto rin, no. Maganda yung nagpapalitan tayo ng comments. Pero kayo guys, ano mga comment nyo? Kung meron kayong mga gustong idagdag sa apat na ating step o halimbawa, no, paano i-handle ang mga toxic social media, please comment down below. At let me know guys kung ano ba yung pwede nyo pang i-advise, no? At para makatulong din po yan sa mga viewers natin, listeners, and subscribers. Sana supportahan nyo po palagi, no, ang lahat ng programa ng Kalingap. At syempre guys, in-encourage din ko po kayo na wag po kayo mag-skip ng ads, paki-share din po ito, no, baka makatulong po sa iba. At the same time, sana po makapunta din po kayo sa mga live ko at even sa mga uploads ko. At salamat po sa Diyos at magandang gabi po sa inyo lahat. Miss Marsanyo again, signing off.